ating balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Alagaan po natin to at let's stay safe. Isang mahalagang araw sa ating lahat. Ako si Kaalagang Eman. Ako naman si Kaalagang Claire. At welcome sa Alagang Doc. At ang Alagang Doc ay isang public service vlog na hatid sa atin ng Calamba Doctors Hospital. At sa programang ito, makakapanayan po natin ang iba't ibang mga doktor ng Calamba Doctors Hospital upang bigyan tayo ng tama at mga napapanahong impormasyon sa isyong pangkalusugan. At sa episode na ito, papag-usapan natin ang isang napakainit na topic, Eman. Ramdam na ramdam ko, Kaalagang Claire, ang mainit na topic ngayon kung paano natin maalagaan ang ating balat laban sa tag-init. At sa episode na ito, makakasama natin ang ating certified kaalaga, isang board-certified dermatologist at fellow ng Philippine Dermatological Society. Walang iba kundi si Dr. Jenny M. Puwas. Isang maalagang araw sa inyong lahat. Maalagang araw, Claire at Emma. Doc, diretso na tayo sa ating nagbabagang topic sa araw na to. Diretso na po tayo dun sa tatanungan ng karamihan. Paano nga ba natin pangangalagaan ang ating mga balat ngayong sobra-sobra talaga yung init ng araw? Alam mo, Claire at Emma, grabe nga talaga yung init na nararamdaman natin. Actually, isa daw to sa pinakamainit na summer sa meron tayo. So, ang unang pinaka-dapat nating tandaan is mamili tayo kung anong oras tayo lalabas sa mga ganitong kainit na araw. Normally, bilang dermatologist, sinasabi namin, iwasang lumabas between 9 a.m. and 4 p.m. Pero kung napapansin nyo ngayon, minsan 4:30, mainit pa yung araw. Pero pwede na sigurong i-extend ng 4:30 or depende kapag hindi na masyadong masakit yung araw sa balat. But in general, between 9 to 3, iwasan natin yung init ng araw. Para sa Pilipinas ngayon, siguro mga 9 to 4:30, sabihin natin ganon. Kung meron tayong mga gagawin, ilimit natin sa mga indoor activities yon. At syempre, huwag kalimutang gumamit ng sunblock or sunscreen. About sunscreen, meron po mga nakikita like SPF, may plus. Ano ba po ibig sabihin nun? Okay, Emma, kasi ang daming sunscreen or sunblock na lumalabas sa market. Pare-pareho ba sila? In general, ang recommendations ng mga societies tungkol sa pagpoprotekta sa balat ay pipili tayo ng sunscreen na at least SPF 30. Pero sa panahon natin ngayon, sa tropics, dahil nakatira tayo sa mainit na lugar, ang recommendation ng mga dermatologists sa Pilipinas ay SPF 50, 50, hindi 15. Okay. Tapos, ang dapat nyo tingnan is yung may UVA at UVB, at kung mas maganda kung may UVC protection. Ang ibig sabihin ng UVA, UVB, or UVC, ito ang mga rays na nanggagaling sa araw. Pag kumpleto silang lahat, mas maganda yung sun protection na nakukuha natin. Pero alam mo ba, Emma, kung gaano ba kakonti o kadami lang dapat ang i-apply na sunblock? Hindi ko nga po alam, Dok, gaano ba karami at paano ba ito i-apply sa ating katawan? Kasi ako, kung ano-ano na lang nilalagay ko, basta pahid na lang ako, basta gano'n na lang ako. Paano ba po? Okay. So, Eman, ang recommendation talaga ay at least daw 2 kutsarita or isang maliit na shot glass ng sunscreen ang i-apply natin sa mukha para makuha natin yung SPF 50 na sinasabi na kung ang kinuha mong sunblock ay SPF 50, para makuha mo yung sun protection ng SPF 50. Ang problema, mukhang masyadong makapal yun para sa standards natin. So, para lang sa aking personal na ginagawa, naglalagay ako ng multiple layers ng sunblock. For example, meron akong sunscreen na medyo maputi-puti, lalagay ko muna siya. Tapos, gagamit din ako ng ibang mga produkto na may sunscreen, kagaya ng mga foundation, na may sunscreen. So, nagle-layer tayo kasi hindi pwedeng i-add yung sun protection. Akala ng iba, pag yung pubang foundation ko, Doc, SPF 15, na-a-add po ba siya sa SPF 50, tapos nagiging 65 na siya, hindi po yun na-a-add. Pero kapag pinagpatong-patong natin silang lahat, mas magandang sun protection ang makukuha natin. At hindi lang dapat para sa mukha.
pwede rin sa leeg, pero yung sunscreen natin sa mukha at leeg, iba yon para dun sa ginagamit natin sa balat. Dapat din, lahat ng exposed areas ng balat natin, nilalagyan natin ng sunscreen sa panahon na ganitong kainit. So, ganun pala yun, no? Actually, ako minsan takot na takot talaga ako lumabas dahil ako, hiram lang ang kulay ko, ano? Hindi ako kaputian, so takot na takot ako magkaroon ng acne, ng sunburn. By the way, ano ba yung pwede namin gawin? Halimbawa, yung mga takot mangitim or takot magkaroon ng sunburn, ng mga skin problems tulad ng masyadong init ng araw. Ano pa ba yung pwede natin gawin aside from pagpapahid po ng mga sunblock or mga treatment sa skin? Ano pa ba yung pwede namin gawin para maiwasan namin yung mga skin problems ngayong tag-init like sunburn, mga acne, ganun po to. So, yung pag-iwas doon sa mga problema sa araw, hindi lang dahil sa sunscreen yun, sinabi ko na yung avoidance. Pangalawa, pwede tayong gumamit ng ibang mga sun protective measures like sombrero, payong. Mas maganda ngayon, marami nang yung payong na may UV. Kung nakikita niyo yung payong na may parang itim na lining sa ilalim, tapos nakalagay UV protection, marami ng payong na may ino-offer na UV protection. Isa pa ang pwede nating gawin is magsuot tayo ng mga arm sleeves at maraming nabibili nito sa mga online sellers na nag-o-offer din ng UV protection. Meron din namang nabibili niyan sa mga tindahan na pwede nating isuot hanggang dito sa may daliri natin para kung nagdadrive tayo o lumalabas tayo, nagdidilig, nagsasampay, hindi tayo nasusunog. Kasi kahit sandali lang yung sun exposure, kapag matinding-matindi yung araw, pwede din tayo talagang masunog doon. Isa pang way is pagsusuot ng mga long sleeves na hindi naman masyadong dikit sa balat or pagsusuot ng light colored clothing. Kasi para dun sa mga mahilig magsuot ng mga black, hindi po ito ang panahon na magsuot ng itim. Mas magusto natin yung mga puti, light colored, or cotton, or linen clothing. Hindi muna yung mga polyester para iwas body odor din tayo ngayong summer. Dok, nasabi nyo nga na merong mga sunblock na may SPF 30, SPF 50. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng SPF at yung mga number na nakalagay dito? Eman, ganito, ang SPF means Sun Protection Factor. At yung number na nakadikit doon, yun ay number of minutes bago ka masunog. Hindi yun pare-pareho para sa iba-ibang tao. Let's say ako, medyo lighter yung aking balat, it will take me, for example, 30 minutes bago ako masunog. Pag gumamit ako ng SPF 30, binibigyan niya ako ng extra 30 minutes pa bago ako masunog, bukod dun sa 30 minutes na sana sunog na ako. Ngayon, may mga tao na mas darker skin, baka hindi naman sila masusunog ng kasing bilis ko. Kaya hindi pare-pareho yung nadadagdag. In general, yung SPF at yung number pagkatapos doon, yun yung nadadagdag na minuto bago ka masunog. So, hindi ibig sabihin din na kapag naglagay ka sa umaga, hindi ka na masusunog buong maghapon. Kailangang ilagay ang sunscreen uli after 2 hours kung tayo ay lumulublob sa swimming pool at nagbabasa. After 4 hours kung tayo naman ay nasa ordinaryong lugar, let's say, nandun lang tayo sa classroom, napawisan tayo, kailangan nating ilagay yung sunscreen uli after 4 hours kasi nawawala na yung sun protection doon. Hindi yan parang isang beses covered na yung buong araw. At doon talaga nasusunog yung mga tao kasi kala nila pag naglagay sila sa umaga, pang buong maghapon na yon. So, ganun pala yung doktora, no? So, Eman, ganun pala yun. So, ngayon kasi summer pa ngayon, meron pa ngayon na mga tao talagang hit na hit yung summer outing, no? Marami nag-outing kaalagang Eman. So, namumroblema sila after the outing nila. Marami na sila mga skin problems. Naingitin, nagkakaroon na sila ng sunburn. Dok, paano ba namin maiiwasan or what if po after summer outing namin, ano? Sa pagliligo namin sa beach, usually kapag beach, medyo maalat yung tubig, kalagang Eman. So, after noon, 3 days after the summer outing, nagkakaroon na sila ng mga skin rashes. Bungang araw po ba yun, Dok? Or ito po ay dahil ba sa pagbabad nila sa tubig dagat? Or ano ba yung pwede nilang gawin, Dok, kapag nagkaroon sila ng ganung mga skin problems? Alam mo, Claire, maraming mga iba-ibang
pwedeng mangyari sa atin kapag pumunta tayo halimbawa sa dagat. May mga maliliit na insekto na nasa dagat na pwedeng mag-cause ng skin rashes. Meron ding mga hayop na nasa dagat kagaya ng mga jellyfish na pwedeng kumagat sa atin at magkaroon ng sting. Para sa mga ganong bagay, ang pinaka first aid na masasabi ko ay uminom ng antihistamine, tapos dalhin ninyo kaagad sa isang dermatologist. Kung merong mga topical steroid cream, yung topical steroid, ibig sabihin yung mga pinapahid na steroid cream, minsan nakakatulong yun doon, pero mas magandang madala sila sa pinakamalapit na doktor or hospital para matugunan yung kanilang kagat. Kung sunburn lang naman ang pag-uusapan, merong mga pamahid na pwedeng ireseta ang doktor na tinatawag na steroid lotions or calming lotions na nakakatulong para mapakalma yung pamumula, pamamaga, pangangate, pagbabalat na associated sa sunburn. Kaya nga ini-encourage ko lahat ng mga nanonood sa atin na pumunta sa mga clinic sa ospital na merong board-certified dermatologist para talaga ma-address yung particular skin concern nyo. Kasi pag-uusapan natin ngayon, madaming-madami yan. In general, ingatan lang din natin, kunyari magsuswimming tayo sa dagat, instead na, alam ko maraming gustong mag-bikini kasi beach, no? Yes. Pero kung tayo ay lulusong sa dagat, baka mas magandang nakasuot tayo ng rash guard para maprotektahan din tayo kung sakaling may mga jellyfish or pwede pang ibang kumagat sa dagat na hindi natin nakikita na makaapekto sa balat natin. Especially sa mga ayaw magkaroon ng mga kagat ng mga insekto sa dagat, dapat naka-rash guard tayo. Pero pag talaga naman gusto mo mag 2-piece, talagang 1-piece or 2-piece, dapat handa ka na sa mga treatment na sinabi nga ni Doktora kanina, may dala ka ng mga pampahid para matreat mo agad. Or, worst scenario, dapat see a dermatologist. Certified dermatologist. Certified dermatologist dapat ang ating puntahan. Doc, ano naman yung mga paraan natin para maiwasan yung katulad doon sa akin, pagdadry ng lips, o yung sa iba na nagdadry yung sa paa nila, sa sakong, perhaps. Ano pong, natin doon? So, Eman, sa akin nangyayari yung cracked heels madalas kasi kapag summer, kagaya ng ibang mga babae, mahilig kasi kami magsuot ng sandals. Sa pag na-expose ang sakong natin sa init, usually nagka-crack siya. Maaaring mangyari din to kung palagi tayo nakatapak sa bahay. So, yung simpleng magsuot lang tayo ng tsinelas, imbis na maglakad tayo sa sand, nakakatulong yon. Or kung nasa bahay lang naman tayo, yung magsuot tayo ng tsinelas na pambahay, pwede din tayo maglagay ng mga bagay kagaya ng petroleum jelly doon sa sakong natin, tapos babalutan natin ng medyas, or yung kahit na cling wrap bago matulog tayo sa gabi, para makakatulong yun sa paglambot ng ating heel. Ngayon, doon naman sa dry lips, syempre kailangan talagang uminom tayo ng maraming tubig. Hydration, nakakatulong din yung mga lip balms na may SPF. Kasi isipin natin yung ating labi ay nasa sunburn din. Marami tayong ginagamit, lipstick lang, lip tint, pero hindi tayo gumagamit ng lip balm na may sun protection. So, even the lip balm has to have some sun protection. So, aside from dun, Doc, sa mga sakit na like dry lips and yung mga problema sa skin, meron pa doon kasi ngayon na actually most common cases ngayon sa hospital yung mga pasyente na lumalapit at tinutubuan sila ng mga butlig na merong tubig, so-called bulutong or shingles. Shingles, Actually, may isa tayong kasama nagkaroon ng shingles. Gaano ba ito kalala at dapat ba, Doc, ito po ba ay pwedeng sa bahay na lang gamutin or kailangan silang dalhin talaga sa isang derma-doctor, Doc? Or any treatments po sa mga ganong cases? Kasi ngayon, most common skin problems po ngayon na talagang lumalabas, sobrang tindi ng init is yung bulutong. At saka yung shingles na, after bulutong, may shingles pa. Sobrang daming bungang araw, Doc. Ano Okay. yung dapat pa ba sa bahay lang ito ginagamot or kailangan na talagang pumunta sa dermatologist? So, salamat sa tanong na yan. Yung bungang araw, definitely, napaka-common ngayon.
Pwede naman natin siyang gamutin sa bahay. Yung bungang araw, kung hindi naman masyadong malala, pwede tayong gumamit ng mga lotions na may lamang calamine at ipahid sa balat. Siyempre, yung good hygiene, yung paliligo natin at least 2 times a day sa ganitong kainit. Yung calamine lotion, ina-apply siya doon sa area na may mga bungang araw. Nakakatulong din siya para sa kati. Pero kung medyo malala siya, malamang kailangan na niya ng topical steroid lotion na nire-reseta ng doktor. So, pagka masyadong malala, pwede rin uminom ng mga antihistamine para maibsan yung kati. Usually, bulutong ang nakikita namin pinaka-common na sakit kapag summer. Pero, ngayong panahon na to, unusually, nakakakita kami ng part 2 ng bulutong, which is shingles. Yung shingles is pangalawang bulutong tubig. Parehong virus ang nagkukos sa kanila. Kaya lang, itong shingles ay nangyayari dahil yung natutulog na virus ng bulutong tubig dun sa katawan ng tao na nagkabulutong dati, bigla siyang nabubuhay. Siguro sa panahon natin, nauuso siya kasi sa sobrang init may mga ibang tao na hindi sila nakakatulog, lalo na yung mga walang aircon sa bahay. Doon naman sa may aircon nga, pero nagbi-binge sa mga Korean novela or sa mga drama, minsan nagsistay up late sila, tapos bumabagsak yung immune system pagka ilang araw na hindi sila nakakatulog ng mabuti. Dahil doon, nabubuhay uli yung bulutong, lumalabas yung bulutong sa isang kalahati ng katawan na nakakumpol lang. Usually, ang kino-complain nila, masakit na masakit. Minsan nga, akala nila nasa-stroke sila kasi bago lumabas yung bulutong, nakakaramdam sila ng mga mabigat or tusok-tusok na pakiramdam. Tapos lalabas na yung mga rashes na mukhang pantal sa una, tapos nagkakaroon na ng tubig dun sa loob. Pag nakita nyo na po, mga kaibigan, na ganun yung meron kayo, pumunta na kayo sa dermatologist nyo kasi may mga komplikasyon po ang shingles. Bukod dun sa may makakahawa kayo ng ibang tao, may komplikasyon din siya na kailangan nating maiwasan, lalo na po sa mga taong may edad na. Ano ba yung pagkakaiba ng bulutong sa shingles? At gaano ba yung dapat ba akong umiwas sa taong may bulutong? Kasi di ba meron po siyang araw na dapat isolated muna siya, lalo na kapag masyado ng maraming tumutubo sa katawan mo. Ilang araw ba dapat na iwasan ko yung mga kasamahan ko sa bahay? So kung meron kang shingles, ito kasi yung part 2, ito nabanggit ko, para siyang series, may part 1, yung bulutong tubig, nung bata tayo, part 2, parehong virus, itong shingles. Pag nagkaroon na ng shingles, nakakahawa ito sa mga laway ng taong mayroong shingles or kung yung dun sa mga bulutong mismo na hinawakan nila, tapos yung fluid na nandun, yun ang nakakahawa. So, dapat, ang umiiwas doon sa taong may shingles ay yung mga taong hindi pa nagkakaroon ng mga bulutong tubig. Kasi, pwede silang mahawa ng bulutong tubig. Pero, hindi ka pwedeng mahawa ng shingles ng iba. Kasi, yung bulutong mo dati, yun ang ma-reactivate para maging shingles. So, kung nagkabulutong ka na, medyo ligtas ka doon sa taong may shingles. Kunyari magkasama tayo sa bahay at nagkabulutong ka, hindi ka na mahahawa sa akin. Pero kunyari, kung si Eman hindi pa siya nagkakabulutong at kasama ko siya sa bahay, may risk na magkaroon siya ng bulutong tubig. Now, itong shingles ay contagious mula sa paglabas ng 2 araw bago lumabas yung bulutong, yung parang butlig na may tubig, hanggang dun sa part na hindi pa, dun sa dry na siya, kailangan muna malaglag yung mga langib para masabi natin hindi na contagious yung tao. Ang problema, hindi natin to alam kung gaano to katagal. Iba-iba siya sa bawat isang tao. Minsan, 1 linggo, minsan 2 linggo. Ang maganda dito, number 1, meron ng bakuna na ibibigay sa mga edad 50 pataas para maiwasan nilang magkaroon ng shingles. Meron ng bakuna sa ngayon, pwede nilang tanungin sa doktor nila. At pwedeng kahit na nagkaroon ka ng shingles kasi maulit, yun din ay nagpe-prevent ng future recurrences ng
ng shingles. Para naman sa mas bata sa 50, wala talaga tayong pwedeng gawin kundi palakasin yung immune system natin sa pagtulog ng tama, pag-inom ng mga vitamins, tsaka pag-iwas din siguro dun sa mga bagay na makakakos na bumaba yung ating immune system. Kasi may mga tao kagaya ng may hika, na may iniinom ng mga gamot na immunosuppressive or yung may mga prednisone or steroids na sadyang humihina yung resistensya nila dahil doon sa mga gamot na iniinom nila. Yung mga tao na yon, medyo kailangan silang bantayan kasi sila baka magka-shingles din. So, ikaw naman, kaalagang Emma, may tanong ka ba na after shingles and bulutong, ano yung usually na nakikitang problem at talagang kinakatakutan ng lahat, Dok, ano? Yung pagkakaroon ng mga scar, Dok. Yung from bulutong, syempre, ano, pag natuyo na siyang lahat, so nandyan yung mga scar, Dok. So, as derma doctor po, may paano natin magagawa ng paraan o yung remedy natin? Maaalis pa ba yung scar? Babalik pa ba sa dati yung skin ng nagkaroon ng shingles or bulutong, Dok? So, bilang sa pagtatapos natin, yung mga peklat, maiwasan natin kung syempre hindi natin kukut-kutin yung mga bulutong or yung bulutong, whether yung shingles or chickenpox kapag habang meron tayo nun. Pwede rin tayong maglagay ng mga gamot, ang tawag sa kanila ay mga silicone gel cream na nakakatulong para gumaling kaagad yung mga scar natin. Unfortunately, kapag masyado tayong nagkamot o nagkutkot, may mga times na nagkakaroon tayo ng malalalim na peklat. Yung bulutong or shingles itself, nagkukos talaga siya ng scarring. Yun lang sakit mismo. Pero kung dadagdagan pa natin sa paggamot or pagkutkot, syempre lalalim pa yun. Mayroon namang mga procedure kagaya ng mga laser or iba pang mga technologies sa ngayon na nagagamit para umangat yung scar. Depende lang kung gaano karami at kung saan. Para doon, I recommend that you go to any board-certified dermatologist of the Philippine Dermatological Society para yung particular na peklat o scar na hindi nyo gusto, whether galing sa bulutong or shingles, mabigyan ng paraan at meron namang solusyon doon. Alright, so muli po nagpapasalamat kami kay Doktora. Marami kaming natutunan niya yung araw at mas marami pa sana kaming gustong itanong. Pero nagpakabilis po ng oras, Doktora. Hindi na natin namalayan Hindi natin namalayan, Eman, sa dami na nating gustong malaman kay Doktora. But anyway, maraming salamat po about pagkakaroon ng mga skin problems like bulutong, shingles, and sunburn. Marami po kami natutunan. I think yung ating po mga audience, marami po kayong mga natutunan ngayong araw na to na hatid sa atin ng ating kaalagang Doktora Jenny Pua. Sa pagkakataon na to na ma-educate din ng ating mga kababayan tungkol dito sa mga sakit at mga kondisyon na to at sa tamang pag-aalaga ng balat. Bilang parting words ko po, ang ating balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Alagaan po natin to at let's stay safe with the heat by protecting ourselves from the sun and using proper sun protection. At dyan nagtatapos ang ating unang episode ng ating Alagang Doc. Siyempre, comments down below para sa inyong mga suggestions kung ano po yung mga gusto nyo topic sa susunod nating episode ng Alagang Doc. Hanggang sa muli!